with evidence. Naku, grabe naman to si BBM. Oo mga kabibig, tinawag niya ang mga oposisyon. Well, kasali na ang pinibilaban ng mga kandidato, binansaga ni BBM na pinabili lang ng suka. Tapos, nagsumite ng Certificate of Candidacy. Grabe. Grabe makapag-lockdown si BBM. Kasi presidente siya, gano'n na ang pagtingin niya sa mga kumakandidato ngayon na mga oposisyon. Wow! Iba talaga pag presidente, no? Masasabi mo lahat ng gusto mo. Talagang eleksyon na ang panahon ngayon. Kaya nga hindi makatiis si Jay Sonsa. Nag-comment si Jay Sonsa. Sabi ni Jay Sonsa, opposition candidates, pinabili lang ng suka galing kay Pangulong Bongbong Marcos. Wow ha, kung magsalita si BBM, hindi niya malaman na drop out siya. Let's fast check Bonget. Marcoleta Bonget, lawyer. LLB and Masters in Law, congressman. Bondok, lawyer. Hinlo, lawyer. Rodriguez, lawyer. Kibuloy, doctor in theology and philosophy. De La Rosa, doctor in public administration, senator. Bongo, business administration and local government administration, senator. Dr. Ong, medical doctor and cardiologist. Richard Mata, medical doctor and pediatrics. Lambino, lawyer, public administrator. Gonzales, former defense secretary. Ikaw? Drop out. Ito talaga si Jason sa. Iba talaga itong mga banat ni Jason sa. Kung masaktan ka talaga, ay pasensya na. Diba? Grabe naman si BBM kung makapagsalita. Parang walang pinagsamahan sila ng mga taong pinagsalitaan ng ganyan, 'di ba mga kabibig? Grabe, ang sakit magsalita ni BBM. Anong nangyari kay BBM? Ba't ang sakit niya magsalita? Nako, sabi ng mga netizen, yung speech ni BBM parang hindi ayos. Kasi platform ni BBM anti-Tokhang, anti-China, anti-Pogo, anti-Kibuloy. Napanood nyo ba ang speech ni BBM? Oo. Sige, ipapakita ko sa inyo yung short part ng speech ni BBM kung saan hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya kasi nagbabasa kasi siya, hindi niya memorize yung statement niya, parang hindi siya prepared. So panoorin natin ang video baka sabihin niyo naman gawa-gawa ko to. So, ito na sinasabi niya ang mga oposisyon ay mga anong tawag ito? Pinabili na ng suka. Ito na. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Grabe naman si BBM. Pinabayaan daw ang ating mga kababayan. Panahon ng pandemic. BBM, pandemic yun. Nagpasalamat nga ang maraming tao kay Pangulong Duterte. And take note, si Pangulong Duterte umalis sa kanyang pwesto, natapos ang kanyang pwesto, mataas ang trust rating and performance rating. Take note, pandemic pa yon. Tapos sabi mo sako-sakong pera. Grabe naman. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Ay, ganun ba? Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala si Kibuloy ito. Alam mo kung ikaw alam mo na si Kibuloy at tumatakbong senador, tapos maririnig mo itong statement ni BBM, grabe. Sa panahon na tumatakbo siyang presidente, ang SMNI ni Pastor Kibuloy ang siyang nag-adapt sa kanya. Binigyan siya ng platform to reach to people.
Tapos may mga debate pang scripted na maraming nabudol doon. Tapos ngayon, sa isang iglap, parang nakalimutan na niya. The same time, sinisiraan niya. Oo, itong mga statement ni BBM, parang parinig to sa mga taong tumatakbong senador ngayon. Di ba mga kabibig? Ano sa palagay nyo? Comment below. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Pugo? Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag, at may talino. Oh. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung kailan gusto ng... Ano po, iklaro niyo po yung statement kasi parang nabubulol po kayo. Opo, pakiklaro po para maintindihan ng tao kung ano ang pino-point out niyo po. Ating mga liderato, maging probinsya tayo ng China? Ay, sino ba na magsabi maging probinsya? Bakit ginagamit niyo ang China sa eleksyon? Wala nang pakialam ang China sa atin. Elerke naman kayo. Oy, gusto nyo bang i-pull out lahat ng businesses sa Pilipinas na ang mga may-ari nito ay mga Chinese? Gusto nyo bang makauwi lahat ng OFW sa China? Kasi parang gamit na gamit ang China ngayon nasa eleksyon na. Parang sige, hindi tayo buboto sa mga sa mga oposisyon na pro-China. Tapos yung phones niyo, yung mga nagse-celebrate kayo ng Chinese New Year, nakakahiya naman kayo. O sabihan niyo ang mga kandidatong pro-China, tapos kayo naniniwala sa mga feng shui, naniniwala sa Chinese New Year. 'Di ba? Bumibili ng phone made in China. Alerke naman kayo. Mga plastic. Babalik ba tayo? Pero bakit walang pumapalakpak? Dapat sana pumapalakpak sila, nag-a-agree yung mga tao sa sinasabi ni BBM, pero parang anong nangyari sa mga tao? 'Di ba? Ay, mali ang cameraman. Kasi pinokus niya ang mga tao, akala ng cameraman ay magre-react ang mga tao at pumalakpak sa speech ni BBM. Kaya nga, parang nagpo-pause si BBM kasi akala niya may pumapalakpak, pero wala. Ano nangyari? Tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina? Ano daw? Inosenteng bata na inagaw sa kanilang mga anak? Ano ba? Uy, inosenteng bata na inagaw sa kanilang mga anak. Ina pala. Kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na Wait, kung magsalita si BBM, 3 years nang lumipas, ikaw ang presidente. Tapos, palaging nagba-backward kayo, palaging kino-compare niyo ang termino ni Pangulong Duterte. Pero hindi mo naalala, 3 years ka nang nakaupong presidente. So it means meron ka nang nagawa sa Pilipinas. So it means yung mga sinasabi mo is all about what you have done for 3 years. Kasi yung 3 years past na yun eh. Di ba? balik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Yung mga kabibig, parang galit na galit si BBM. Sino ba ang kaaway ni BBM? Dapat sana naging cool siya. Dapat sana maging chill lang siya. Niwi daw, sabi ni Yu Chang Vlog, 3 taon na nakaupo, wala pa rin nagawang proyekto, puro pangurakot from Abner Day. Mga komento itong mga netizen ha, naka-drawing pa daw, ubos na daw kasi ang pondo, pinag-ayuda sa mga tuwad ko. Ito pa,
Grabe naman si BBM, parang siyang tumatakbo. Wala sa pinipilaban ang magnanakaw at mambubudol kagaya ng pamilya niyo at walang utang na loob. Oh, sabi ni Melanie Canha. Mga ganitong campaign, puro paninira, walang magandang resulta yan. Pinamumukha lang nila kung anong klaseng tao sila. Imbis na plataforma, anong magandang plano nila kung sila ang maluklok sa gobyerno. Puro lang paninira sa kapwa, politiko lang ang ginawa. Sa mga kapwa ko-botante, ngayong halalan, pipili tayo ng politiko na sa tingin natin may maitulong sa ating bansa. Huwag nang magpabudol. Huwag mo na kaming lokohin, nagsisisi ako na ikaw ang binoto ko from Dilarama Lars Larry. Duterte is the best president. Wala kang utak. Di mo alam mamumuno sa Pilipinas na simpleng kalamidad, hindi mo naman masolusyonan. Kung galit si ano.